Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito ay nandito kami sa Pumay, Vietnam at ngayong araw na ito ay ituturo ko kayo dito sa lugar nila. Maggagala-gala tayo at ipapakita ko kung anong meron nga ba dito sa lugar na ito. Dito sa lugar na ito ay pangalawang balik na namin, bali nung una ay hindi kami nakalabas. Dahil depende kasi yon sa kapitan, dahil captain discretion yon kung magpapalabas siya o hindi. Pero ngayon, finally, nakalabas kami. Kasama ko si third engineer, si Boson, si chief engineer, at syempre, ako. So, wag na natin patagalin pa. Let's go! At ayan na nga, nakababa na kami ng barko. Ito yung nag-iisang kasiyahan ng mga seaman sa barko, yung makalabas sila paminsan-minsan. Na kung minsan o madalas ay napagkakait pa. Wala ganun talaga, swertihan lang yan. Kung kanino lang talaga matapat. After 6 months yata nito bago kami nakababa ulit dito sa Vietnam. Nung mga nakaraang buwan kasi ay wala talagang labasan, kaya sobrang boring at napaka-stress nung mga time na yun. Dahil bugbog kami sa trabaho, lalong-lalo na nag-dry dock kasi kami, kaya wasak na wasak talaga kami nung time na yun. Pero ngayon okay na, kita nyo naman yung barko namin, bagong-bago, bagong pintura, fresh from the dockyard. Tapos ayun yung niloloading namin mga kamismo dito sa Pumay, Vietnam. Mga malalaking framework siya na bakal at i-discharge naman namin yan sa Madagascar. Yung sakayan pala mga kamismo ay dun pa banda sa mayunahan pa ng port. Bali, ayan yung kargada namin, bakal. Napakalaki nito at napakahaba. Biruin nyo, yung truck na yan, isa lang yung laman na bakal. Yung isang malaki lang talaga. Then, yung sa sasakyan pala namin, mga kamismo, ay motorsiklo lang na single. Dahil sa Vietnam, yun talaga yung uso sa kanila. Itong Pumay, Vietnam kasi ay pinaka-province to dito. Yung mga bilihin, sakto lang din. Katulad lang din sa Pilipinas. Pinagkaiba lang ay milyones yung pera dito. Pero pagka kinonvert sa peso ay sumasabay lang. Yung bayad naman sa motorsiklo ay $15. Pero dahil ilang beses na din akong lumabas dito, nakatawad na kami, $10 na lang. Round trip na yon kahit saan mo gustong pumunta. Tulad nyan, dinala kami sa may dep store, mini dep store. Naghahanap lang din kami ng mga damit, mga pwedeng suotin, tulad nyan, mga sombrero. Mga imitation nga lang yan mga kamismo, hindi yan mga orig. Pero yung quality ng mga sombrero nila, magaganda. Ayan kung mapapansin nyo, made in Vietnam. Mga local brand, pero sabi kasi nung tindera, hindi daw mga original to. Meron din mga made in China, hindi mawawala sa iba't ibang store. Kahit sa ibang bansa din, sa Australia, meron ding mga made in China. Dahil mura kasi yung mga materialis nila Yung tindera na rin mismo yung nagsabi na hindi daw original yung mga yan. Dahil mas mahal daw, sobra, kapag original yung mga binento nila. Siyempre, probinsya, mas malaki siguro yung mga patong, tsaka yung paso sa kanila. Malaki na din. Tapos ayan, lumabas na kami. Nakasakay na din ako sa motorsiklo at pupunta naman kami sa ibang lugar. At ayan, yung mga bahay nila, mga puno, mga motorsiklo, mga Honda, Yamaha, ganun din, halos para-parehas lang din. Ayan motorsiklo talaga yung madalas na ginagamit na pang-transport dito. Bibihira lang yung mga 4 wheels. Yung mga puno nila dito, hindi ko masyadong kilala. First time ko lang din makita itong mga to. Tapos, yung mga driver namin, may mga commission din to. Kung saan kami dalhin, halimbawa, magpunta kami ng restaurant, bibigyan sila ng pakonsuelo nung may-ari ng restaurant. Minsan sa katulad nun, dun sa may dep store, meron din silang konting commission dun. Sila kasi mga suki na ng mga seaman. Tsaka suki na din sila ng mga may-ari ng mga restaurant, mga dep store, kaya binibigyan na rin talaga sila. At ayun, yung dinaanan kaganina, yun yung pinaka-bargain nila. Tapos ito naman yung highway.
Yung pagsusuot ng helmet dito mga kamismo, uso din naman sa kanila. Kaya lang sa oras na yan ay walang nanguhuli. Kaya mga wala kaming suot na mga helmet. Hindi rin naman kami makareklamo dahil hindi naman kami binigyan. Tsaka dahan-dahan din naman yung pagmamaneho nila. Pero may time dyan mga kamismo nung pauwi na kami, nagsabi yung isa dyan, pulit-pulit, sabi. Pulit-pulit. Ganun yung accent kasi nila. Kaya pinag-helmet kami. Meron pala silang helmet na nakatago sa motorsiklo. Pero hindi yung katulad sa atin na full face. Yung kanila half face lang. Yung karamihan pa nga parang nutshells lang Yung ano lang, magagaan. Ganun lang yung mga helmet nila. Yung lugar nila dito, ang daming mga pasikot-sikot. Pero paikot-ikot lang din. Malapit lang din to. Masyadong marami lang din talaga yung mga iskinita dito sa kanila. Kaya parang napakalayo. Pero pag ginugol map mo, paikot-ikot lang talaga sila. Yung pamumuhay dito ay simple lang din. Parang nasa Pinas lang din. Ayun mga pamilya pa yung nakasakay dun sa isang motorsiklo. 4 yata sila dun. Sa mga oras na yan ay papunta na kami sa mall. Bibili ng mga groceries. Dahil late na din kasi kaming nakalabas dyan. Kaya ginabi na kami. Hindi lang yon, bukod sa ginabi na kami, nadaanan pa kami ng napakalakas na ulan. Kaya na-stranded kami dun sa shopping mall nila. Kaya kumain na din kami. Doon na kami nag-dinner. Ang problema, yung kinain namin doon ay noodles. Hindi ko masyadong trip kasi hindi ko naman nakasanayan yung pagkain nila. At hali kayo, tignan natin yung mga pagkain nila dito. Okay naman at common din naman na kinakain dyan sa Pinas. Eto, magugustuhan nyo to. Mga exotic food din. Mahilig din sila sa mga exotic food. Ayan na. Eto. Susu ata to na nakatanggal na sa shell niya. Tapos dito sa may gawing kanan, merong palaka. Yan, masarap to lalo na pag adobo o kaya naman prenito. Yan. Tapos dito merong uod. Di pa ako nakatikim nun, pero ewan ko lang. Siguro masarap din yun. Tapos yun hipon, tsaka mga manok na, mga leg part, tsaka wings. At eto na din pala yung in-order ko. Yan, manok din pala, pero merong noodles. Ayan yung noodles na sinasabi ko. Ayan yung presyuhan nila. Medyo may kamahalan yung price. Pero pag kinonvert mo yan sa peso, mga kamismo, ay same pa din sa atin. Siguro yung kinain ko na to ay halagang 350 siguro. Kaya parehas lang din. Pero sa kanila kasi 135,000. Yung noodles naman ay 65,000. Ganun ka mahal. Yung hindi ko makalimutan sa panlasa ko, mga kamismo, ay yung inumin nila. Yung inumin kasi nila ay lasang-lasang bulaklak. Sobra yung pagkabulaklak niya. Sobrang tamis. Saka pagka natikman mo, hindi mo talaga siya makakalimutan. Kaya lang, hindi ko trip yung lasa niya para akong uminom ng pabango. Pero sa kanila kasi, yun yung best seller nila. Siyempre, kanya-kanya tayong taste. Nataon lang na hindi pasok sa panlasa ko yung ganun. At ayan, sinundo na nila kami. Bali, nakapamili na rin kami. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, yung maulan. Ginabi na nga kami. Nagpatila pa kami ng ulan. Tapos, yung palitan pala ng pera dito, sa kanila na din. Sila na yung pinakisuyuan namin na magpapalit. Nagbigay lang din kami ng pera. Tapos sila na yung nagpapalit at binigay lang sa amin. Noong una, natakot kami magpapalit kasi syempre hindi naman namin sila kilala. Mahirap na. May mga lugar kasi na may mga mafia. Yun ang kadalasan dito sa pagbabarko. Makaka-experience ka talaga ng mga ganun. Pero dito, goods naman, mapagkakatiwalaan. Tsaka, matik na yun pagka mga seaman. Alam na alam yung salitang mafia. May mga salita pa na ganito. You, mafia. You, mafia. You no good ah. You are mafia. Nako po. Kapag naging seaman ka mga kamismo, talagang hawa-hawa na dito. Ma-adapt at ma-adapt mo yung mga salitaan ng mga seaman. Yun kasi yung
mga nakakausap namin, ganun sila magsalita. Kaya minsan na-adapt na din namin. Sa ibang bansa kasi hindi naman din talaga pagalingan ng English. Unless na lang kung nasa Canada ka, sa Amerika, Australia, diyan talagang nosebleed ka dyan. Kasi mga fluent man mag-English dun. Tama ba yung term ko? Fluent? Hindi siguro. Siguro ano lang, with accent. Yan, with accent kasi sila. Dahil sanay sila sa pagsasalita. Kaya yung ibang mga pronunciation ay nakakain na nila. Hindi mo na maintindihan yung iba. Kung kaya ang hirap na intindihin minsan. Yung video pala na yan, mga kamismo, hanggang mall, hanggang sa makarating kami sa Puerto. Siguro mga 10 minutes pa yan. Pero wag nating i-fast forward, sayang naman yung view, minsan lang makapunta dito, kaya tignan nyo na din yung view. Ayan o, daming mga karinderya, mga restaurant pala, karinderya tuloy, mga sarado na din, maagang nagsasara yung iba o. Tapos yan, yung mga amusement park, yan, mga restaurant, mga bar. Di kami pumunta dyan, dinaanan lang namin. Yan, may mga kainan, tapos may mga inuman din. Ayos din talaga yung labasan, kaya lang sobrang limited kasi ng time. Saka umulan pa. At kapag lumabas ka kasi, ay nakadepende yan sa pinaka-leader ninyo kung saan kayo pupunta. Kung magkasundo, syempre pag-uusapan kung saan kayo pupunta. Ako kasi, iba yung trip ko eh. Mas gusto kong pumunta sa may mga parke, magandang tanawin, na pwede kong i-vlog at ma-share sa inyo. Kaya lang hindi nakaayon yung panahon dyan. Hindi na bina, maulan pa. Kaya ayun yung bagsak ko. In-enjoy ko na lang yung mga views na nakikita ko ngayon, na nakikita nyo din. Kita nyo yun, meron din silang mga street foods. Same lang para-parehas lang. Kaliwaan yan. Kaliwa, tsaka sa kanan merong mga kainan, may mga resto. Ayan, naiintindihan nyo ba yan? Merong kin. Ewan ko kung ano yun, di ko rin alam. At ito, paliko na kami sa gawing kanan dahil dito yung papunta ng port. Ayan daming mga mall, mga bukas pa naman. Sa mga time na yan, mga kamismo, siguro mag-aalas 7 pa lang dyan. Yung lugar nila ay may kaliwanagan din talaga dahil sa sobrang dami ng mga nagtitinda. Tsaka mga resto na bukas pa. Anong napansin nyo sa lugar nila, mga kamismo? Makulay masyado, no? Iba-iba yung mga kulay. Ayan, mall din pala yan. Yung go na yan. Malaki-laki din yan. Alam ko sa second day namin ay pupunta kami dyan. Oo, mga kamismo, lumabas pa ako ulit dyan. 3 beses akong lumabas. Sinulit ko yung time na nandyan ako. Labas lang ng labas Kahit walang pera, labas pa din. Ito na yung arko ng industrial zone. Yan na yung Pumay. Diyan daong yung aming barko. Kami na lang yung hinihintay. Kasi kami yung unang lumabas dyan. Syempre makikibalita sila kung anong meron doon. Kaya pagbalik sa barko, syempre kami yung bida doon. Kami yung bibida. Magkakaroon na tuloy sila ngayon ng idea. Makakatawad din sila dito sa mga habal. Pero yung $15 sa kanila, sulit na din yun. Sa pera natin, nasa 750 plus na din yun, di ba? Ilang oras lang din yun. Tapos kapag hinihintay nila kami, ay nagpipick up din sila ng mga ibang pasahero. Tapos kung minsan babalik sila, ay iba na yung driver na sasakyan namin. Ganun yung nila parang salitan lang ba. Grupo sila parang tawagan sila kung sino yung available. Kaya paiba-iba yung mga nagda-drive. Halimbawa yan, nung paalis pa lang kami, nung umaga, ay iba yung sinakyan ko. Tapos ngayon pauwi, iba ulit. Sige lang ang importante, makauwi ng ligtas. Yun yung pinaka-the best doon. Dito pala, mga kamismo, sa industrial zone nila, medyo madilim na. Kasi alam naman natin, karamihan dyan sa industrial zone ay pang-umaga yung mga trabaho. Tsaka kulog talaga dyan dahil mga industrial nga, yung mga pabrika, syempre mga naka-close yan. Enclose yung area na pinagtatrabahuan nila.
At ayan lang din yung mga kasamahan ko. Yan, si third engineer. Ayos din yan kasama. Tawagin natin. Pogi! Pogi! Ayos talaga! Solid din kasama yon si third. Dahil go din siya. Lakad nga kami dyan ng malayo. Kasama siya. Kami lang dalawa. Shoutout sa third. Sayang. Napaga yung uwi namin. Saglit ko lang din kayong nakasama. Almost 2 months lang din. Iwahiwalay na ulit. Ewan ko kung makakasama ko pa kayo ulit nyan. Ayan pala yung temple, oh. Napakaganda dun, mga kamismo. At nakapag picture taking ako dun. Ilabas ko yung video na yon. Siguro di ko lang sure kung sa day 2 yun or day 3. Pero ilalabas ko yung view dun. Napakaganda dun. Solid. At diyan ay inarurot na ni Manong driver yung motorsiklo. Joke lang mga kamismo. Pinas forward ko lang para mabilis na makarating. Kasi feeling ko sa likuran namin merong umahabol sa amin. Kaya sige lang, fast forward natin. Wala na din namang makikitang views dyan. Gawa ng medyo madilim na. Di na rin makikita yung mga magagandang tanawin. Bawi na lang ako next day. Ilalabas ko din yun kaagad mga kamismo. Tapusin ko lang to. Ang kagandahan pa pala dito mga kamismo, yung payment sa kanila after pa, kapag ka naihatid na sa mismong port, doon ka lang magbabayad. O diba? Hindi talaga mafia yun. Yung iba, sisingilin ka kaagad tapos di ka na babalikan. Yun yung masakit doon. Siyempre, nung bago magkahiwa-hiwalay, kinuha na namin yung kanilang mga mobile number. Yung SIM card kasi namin mga kamismo SIM card din nila. Diyan din kami bumili. Every port kasi bago yung mga SIM card namin. Kung ano yung SIM card sa bansang yan, ganoon din yung sa amin. Mas makakamura kasi. Hindi katulad sa international number, napakamahal dun. Lugi. Kaya kinuha namin yung number nila para makontak namin ulit. Tapos, prenesyoan na din namin. Nakikipagtawaran na din. Tapos, pagdating pala dyan ay nagpicture taking pa kami. Para meron naman kami remembrance dito sa lugar na to. Tsaka sa mga kasamahan namin na nag-drive para sa amin. At ito yung port na pinagdaungan namin. Ayan. Basahin natin. Kang PTSC Pumay. Ayan yun. Walang kaligaw dahil pinicture namin yan bago umalis. Tsaka yung pinaka the best doon ay napakabait talaga ng mga driver na nakasama namin. Sulit na sulit yung paglabas tsaka yung binayad. At ayan na nga, nakapasok na kami sa loob. Pinakita lang din namin yung passport namin tsaka yung shore pass namin na approved. Puro photocopy lang naman yun, hindi naman talaga yung passport yung bitbit namin. At ayan mga kamismo, tanaw ko na yung barko namin. Medyo may kalayuan nga lang to, siguro mga 500 meters. Umuulan-ulan pa. Sinalubong na namin, no choice naman na kami. Naulanan na din, kaya kinarir na namin. So, paano ba yan mga kamismo? Baka hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Mag-subscribe ka na at i-hit mo na ang notification bell para palagi ka namang updated sa mga bago kong i-release na video. Nag-upload ako ng mga electrical works, engineering works at iba't ibang buhay namin dito sa barko. At saka, yan na din yung tour. Yung mga pinupuntahan kong mga bansa, pinibidyohan ko na din para meron na akong remembrance kahit papano. At mai-share ko din sa inyo yung travel namin. Baka kasi yung iba sa inyo ay nabuboring na sa puro trabaho. Kaya nilagyan ko ng konting twist. Konti lang naman. Sana matuwa kayo. At kung natuwa kayo, palike naman yung video na ito. At kung hindi kayo natuwa, i-dislike nyo kung gusto ninyo. Nang sa gayon ay makuha ko lang din at malaman ko yung opinion ninyo. Mag-comment lang din kayo sa baba kung meron kayong mga suggestion, kung meron kayong gustong ipa-vlog. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli.